Ayos lang ba kung uupo ako dito? Dahan-daang lumapit si Yang Chen, at hindi na alarma si Mo Chani. Narinig ni Mo Chani ang pamilyar na boses at marahang itinaas ang kanyang ulo. Maaaring kanina pa ito umiinom, at ang magandang mukha ng babae ay lumitaw ang dalawang nakakaakit na pamumula. Paano na? Mayroong ilang mga punto sa diskurso na hindi talaga totoo, ngunit may ilang mga sorpresa sa aksidente. Umupo si Yang Chen Shishiren at binalatan ang isang pares ng sanitary chopstick at kumain ng isang piraso ng spiced beef. Aniya, umalis ka at pumunta ka dito nang hindi sinasadya. Gutom lang, isipin mo itong malaki. Yung stall, who knows, andito ka rin. Nakita ni Mo Chani na hindi nagsisinungaling si Yang Chen, mahinang nagsabi. Alam mo ba, ang pangungusap na sinabi mo ay talagang isang kanta. Anong kantata? Pahintulutan mo akong ayusin ang alikabok, ibaon ang nakaraan ng katahimikan, ako ay mula sa dagat kapag natatakpan ako ng hangin at ulan, at ako ay naninirahan sa disyerto na ito. Ang mga nakatagong bagay ay laging malinaw, at 1,000 salita. Maiimak lang. Love is the right place. Pamahiin o. Andito ka rin. Mahinang kumanta si Mo Chani. Ang kanyang boses ay maislan at malambot, at isang kanta, nandito ka rin, tila nagsasabi ng ilang nakakahiyang nakaraan. Napakagaling mong kumanta, bagamat ako ang unang nakarinig ng kantang ito. Iyon ay dahil nandito talaga tayo. Pinuno ni Mo Chani ang sarili ng white wine at uminom ng maliit na bibig. Nang maalala ni Yang Chen na siya ay pumunta dito kasama si Mo Chani sa unang pagkakataon. Siya ay isang tao na humigop sa kanyang sarili, tulad ng mga sinaunang babae na gumala sa buong mundo, nakaupo sa isang sira-sirang damo, isang pitsyel ng alak. Ang isang ulam ng mga pinggan, habang mukhang napakarilag, ay hindi isang anino. Marahil ay walang makakaisip nito, at ang tiwala sa sarili na tanawin ni Mo ay magkakaroon ng hindi mapagpanggap na panig. For a time, walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Sandaling natahimik ang kapaligiran. Matapos uminom ng tasa si Mo Chani, sa wakas ay nalaman niyang walang laman ang bote. Mukhang wala na siyang balak na hilingin pa. Tumingin kay Yang Chen sa isang komplikadong paraan, nagtanong siya. Talagang sumakay ka lang. Nag-squat si Yang Chen. Sa katunayan, ayaw niyang harapin si Lin Ruoxi, ang senior schoolmaster na si Zheng Xinlan ay hindi umatras. Isipin ang pagkakaibigan ni Mo Chani at Lin Ruoxi, biglang nagtanong. Miss Mo, kilala mo ba si Zheng Xinlan? Zheng Xinlan. Paano mo siya nakilala? Mukhang kakaiba si Mo Chani. Nung umuwi ako ngayon, naupo si Zheng Xinlan na iyon sa sala at nakipag-chat kay Ruoxi, pero hindi ako mahilig makinig, kaya lumabas ako. Maikling sinabi ni Yang Chen. Tiningnan siya ni Mo Chani na may malalim na pag-iisip at bahagyang ngumiti. Mayroon bang krisis? Ano ang kahulugan ng krisis? Ang pakiramdam ng krisis na ninakawan ng kanyang asawa. Biro lang, hindi ba ang sinaunang hari ng bundok, pwede mo bang kunin ang asawa ko para maging asawa ng nayon? Napabuntong hininga si Yang Chen. Ngumuso si Mo Chani. Noong si Ruoxi ay nasa kolehiyo, kahit nakakaunti ang mga babaeng kaibigan na maaaring maging malapit, ang nag-iisang mag-aaral na may puso ay halos araw-araw ay magkikita. Sa simula, maraming mga tao ang nag-iisip na ang pares na ito ang kombinasyon ng school flower school grass will eventually come together. What a dreamy pair. Sayang, biglang huminto sa pag-aaral si Ruoxi at bumalik sa Yulei para kunin ang posisyon ng presidente, at hiningi din ni Zheng Xinlan ang kahilingan ng pamilya. Ako ay isang sundalo. Kung hindi, hindi ko alam kung paano ito. Sa kasamaang palad, ang lalaki ay mukhang pangalawang ninuno. Bahagyang nagbago ang mukha ni Yang Chen, at sa wakas ay medyo hindi siya komportable. Nang maisip niyang araw-araw na nakikilala ng lalaki si Lin Ruoxi, nagsisi si Yang Chen na hindi siya dinala sa harapan. Doon naman, dilaw. Mo Chani na nagpapanggap na emosyonal na maikli. Oo. Nang bumalik ang mga tao, pumunta sila sa China para maglingkod bilang presidente ng Changlin Media. Bagamat bahagi lamang sila ng mga asset ng Zhengzhou, sila rin ang mga gobernador ng mga nakalistang kumpanya.
Ang hitsura ay isa ring kaakit-akit na henyo mula sa paaralan. Noong ako ay nanunungkulan, ako ang presidente ng isang malaking kumpanya. Gaya ng sabi mo, hindi ito dapat maging big deal. Sumimangot si Yang Chen at nagtanong, ano ang Changlin Media, malaki ba ang kumpanya? Ito ay orihinal na isang kumpanya ng media mula sa isang dayuhang lalawigan at naka-headquarter sa Yanjing. Gayunpaman, dahil sa pagbabalik ni Zheng Xinlan, direkta itong lumipat sa China Shipang. Ito ay itinuturing na nangungunang 10 kumpanya ng media at entertainment sa bansa. Ito ay katulad ng ating Youlay. Ngunit ang mga dekada ng akumulasyon ni Zheng ay isang card, hindi isang kumpanya na maihahambing natin kay Youlay. Sabi ni Mo Chani sa ulo. Mukhang alam mo, naimbestigahan mo na ba? Tanong ni Yang Chen. Binigyan siya ni Mo Chani ng isang blankong tingin. Ang Changlin Media ay hindi isang maliit na kumpanya, ngunit isa ring kumpanya na kabilang sa industriya ng fashion tulad namin. Ang balita ng opisyal na pagpasok sa dagat ng China ay tiyak na karapat-dapat sa aking pansin. Ngunit narinig kong sinabi mo na pumunta si Zheng Xinlan sa iyong tahanan sa gabi. Ang pagbisita sa Ruaxi ay tila isang inisyatiba, at umaasa na maabot ang isang alyansa sa proseso ng pag-unlad sa hinaharap. Confederate Bird Egg, work alone is good, kung may iba pa, sinisipal ni Lao Tzu ang mga itlog mo. Iniisip ito ni Yang Chen nang hindi komportable. Isang malamig na hangin sa gabi ang umihip, si Mo Chani ay nanginig at sinabing. Huli na, maaari mo ba akong pabalayken? Hindi ka nag-drive, nagdududang tanong ni Yang Chen. Hindi dahil sa'yo, last time na lumabas ako, sinira ng mga taong yun ang lock ng kotse ko. Pagkabukas ko ng pinto, hindi ko na nalock ulit. Kinabukasan kinuha ko at inilagay ang 4S shop ng Audi. Sa the overhaul, I originally planned to go back to the taxi. Galit na sabi ni Mo Chani. Ang bagay na sinabi ni Mo Chani ay natural na isang bagay na kinidnap ng 3 tao sa 8 party. Ngumiti si Yang Chen nang humihingi ng tawad. Pagkatapos ng insidente, mukhang hindi na maglalakas loob si Baki na magtrabaho muli kay Mo Chani. Ito rin ang nagpakalma sa puso ni Yang Chen. Kung tutusin, kung talagang hands-on sila, dapat gumamit sila ng mga overloaded na paraan para maitaboy o mapatay sila. Kung tutusin, hindi naman sila ordinaryong tao, at talagang delikado ang paggawa nito. Ang huling pagkakataon sa kaso ng 12-dosenang mga gunman. Ang nakamamatay na pagpatay sa kalaban na may psikolohikal na taktika, upang magkaroon sila ng sapat na oras upang mag-overload ang mga kamay, at sa wakas ay naging sanhi ng mga sintomas ng runaway. Kung ang ordinaryong pagpatay, bagamat hindi gaanong kalubha, ang bilang ng beses ay palaging babalik sa dati ang mas mabuting kalagayan. Ito ang dahilan kung bakit hindi nahirapan si Yang Chen na sumama sa 3 lalaki na naghahanap ng gulo. Sa tuwing mag-click sila, hayaan silang umalis sa kanilang sariling interes. Inaasahan lamang ni Yang Chen na silang 3 ay magiging makasarili. O ang mga nasa Yanhuang Railway Brigade ay, walang gagawin, at tulungan silang ipadala sila pabalik sa isla na bansa, na nagel iligtas sa dati nilang sakit ng ulo. Gayunpaman, malinaw na hanggat ang 8 pagkakaiba ay hindi makakasama sa interes ng China, ang Yanhuang Iron Brigade ay hindi madaling maglulunsad ng digmaan sa 8 discriminations. Kung gusto mong harapin ang 3 tao, kailangan mong magbayad ng masakit na presyo. Napakakailangan na pauwiin si Mo Chani. Malaki ang utang niya sa kanya. Ang dalawa ay hindi makapag-usap tungkol sa malalim na relasyon, at sila ay kinidnap sa kanilang sarili. Hindi pinadala ni Yang Chen ang kanyang puso at nakaramdam siya ng hindi komportable. Pagkatapos sumakay sa bus, ayon sa mga tagubilin ni Mo Chani, tumagal ng 20 minuto ang biyahe papunta sa apartment kung saan nakatira si Mo Chani. Ito ay isang maliit na bahay building complex na matatagpuan sa southern suburbs ng lungsod. Mayroon itong magagandang tanawin, malinis na kalsada at napaka-petty bourgeoisie. Dumating ang oras ng hating gabi, at huminto ang sasakyan sa gusali kung saan nakatira si Mo Chani. Hindi kaagad bumaba ng tren si Mo Chani. Ang dimly lit interior lights,
Ang malambot na mukha ay nagpakita ng hitsura ng pagtatanong. Saan ka pupunta? Tumingkayad si Yang Chen, saan ako pupunta? Siyempre, bumalik. Napakagabi na. Aabutin ako ng kalahating oras bago ako makabalik sa Longjingyuan. Sabi ni Mo Chani. Anong magagawa ko? Hindi ka ba matutulog sa bahay? Tumawa si Yang Chen. Pwede. Biglang dumating ang sagot ni Mo Chani, kaya medyo natarante si Yang Chen. Sa kalaliman ng gabi. Ang malungkot na lalaki at ang babaeng balo, ang babae ay maganda at masarap pa ring pagkain, ngunit ang dilag na ito ay nagkusa rin na hudyat na maaari siyang magpalipas ng gabi sa kanyang pugad. Dapat mong malaman na hindi tinatanggihan ni Yang Chen ang gabi, lalo pa ang poster ng ibang tao ay ganap na hindi tinatrato ng masama. Ngunit naisip ko na si Mo Chani ay isang mabuting kapatid ni Lin Ruoxi, at sa sandaling ito ang kanyang ekspresyon ay napakalma, nag-aalangan at nagtanong. Mismo, ito ay malamang na hindi masyadong maganda. Ayaw mong isipin. Gutom na gutom ako at uhaw, hindi ako magugutom. Pakiramdam ko late na ako. Pagbalik mo, aabalahin mo si Ruoxi at Wang Man na magpahinga, at dapat ay pagod ka sa pagbaba mo ngayong araw. At pauwiin mo ulit ako, out of humanity, I should repay you, kung ayaw mo, casual din ako. Sinasabi ng lahat ito, kung pipikutin at kurutin, hindi ito tulad ng isang lalaki, at si Yang Chen ay talagang pagod sa pagmamaneho. Ang katawan ay hindi pagod, ngunit ang puso ay pagod. Well, then thank you Miss Mozawa. Ngumiti si Yang Chen at pinatay ang sasakyan. Nang marinig kong sumang-ayon si Yang Chen. Bahagyang nagpakita ng kagalakan ang mga labi ni Mo Chani, ngunit mabilis niyang itinago ito at sinabing, bumaba ka sa boss, nasa ikatlong palapag ang pamilya ko. Oy, teka, tinawag ni Yang Chen si Mo Chani, medyo nahihiya at sinabing. Sinabi namin ng maaga, wala kang magagawang masama sa akin kapag natutulog ako. Gusto talaga ni Mo Chani na sampilan sa mukha ang walang hiyang lalaking ito, at magngangalit ang kanyang mga ngipin at sabihin. Huwag kang mag-alala, matulog sa bahay, mga baboy, hindi ko makikita ang mga baboy. Seryoso itong pinag-isipan ni Yang Chen at sinabing. Hindi mismo, hindi ka maaaring tumangala, ito ay bagay ng baboy, ang karaniwang babae ay hindi makatiis. Gaano katagal ang utak ng lalaking ito? Longhorn ba yan? Si Mo Chani ay nagsusuka ng dugo. Pagkatapos maglakad sa ikatlong palapag ng apartment, dumating si Mo Chani sa isang berdeng pinto ng insurance. Binuksan ni Mo Chani ang pinto gamit ang susi at sinabing. Ako ang unang lalaking pumasok sa bahay, nandito ka. Salamat sa iyong 8 henerasyon ng mga ninuno, mas mura ka. Kung kilala ko ang aking mga ninuno, tiyak na magpapasalamat ako sa kanila. Nakangiting sabi ni Yang Chen, di ba, walang nakakaalam kung sino ang tiyahin niya. Tanggalin ang iyong sapatos at pumunta sa one-bedroom apartment na inuupahan ni Mo Chani mag-isa. Naaamoy ni Yang Chen ang mabangong light lemon scent. Sa sandaling binuksan ang mga ilaw. Ang mga kasangkapan sa silid ay nakita, isang simpleng moon white na sofa, isang wall-mounted silver gray na 42-inch TV, at isang glass narcissus sa glass coffee table. Ang mga floor-to-ceiling na bintana ay natatakpan ng mapusyaw na kulay abong tassel na mga kurtina, at ang refrigerator ay inilalagay sa direksyon ng kusina. Kapansin-pansin na ang hindi mabilang na mga palatandaan ng kaginhawaan ay naipost sa harapan ng refrigerator, na dapat gamitin upang paalalahanan ang ilang mga bagay. Kumpleto ang mga kaldero at kawali sa kusina, at lahat ng uri ng pampalasa ay nakakalat. Mayroong maraming mga uri ng mainit na sarsa, at ang mga bulaklak ay berde at kapansin-pansin. Simple lang ang ayos ng buong bahay, pero hindi naman mukhang walang laman, dahil napakaraming makalat na bagay sa paligid. Ang pinakakaraniwang bagay ay iba't ibang papel na dokumento. Na itinapon saan man tulad ng Japanese Girl, pati na rin ang iba't ibang fashion magazine, pahayagan at polyeto, na inilalagay sa mga mesa, upuan, sofa at sahig. Ang unang larawan ni Yang Chen ay ang buhay ay simple,
madalas na pagluluto, trabaho at buhay, at informal, ito ay naaayon sa intuitive na pakiramdam na ibinigay sa kanya ni Mo Chani. Namumula ang mukha ni Mo Chani. Napagtanto niya rin na may kaunting gulo sa silid. Itinago niya ang paglalakad patungo sa refrigerator. Kinuha niya ang mineral na tubig mula sa loob at ibinuhos ang isang tasa kay Yang Chen. She said, I live alone. Anyway, walang bisita, hindi. Masyadong finisyang, pero walang madumi. Natural na walang pakialam si Yang Chen dito, itinuro ang sofa. Dito ako matutulog ngayong gabi, sa tingin ko ay sapat na ang sofa na ito. At saka, gusto kong bigyan ka ng sahig, hintayin mo akong kuhaan ka ng kobrekama, at ako ay napakalamig sa gabi. Tumanggaw si Mo Chani at tumalikod at naglakad papunta sa kwarto. Humikab si Yang Chen at nakakita ng maraming magazine na nakakalat sa paligid ng sofa. Lumapit siya at sinubukang tanggalin ang mga magazine ito, para komportable siyang makatulog. Kakalabas lang ng magazine ng taglagas, biglang may lumabas na itim na maliit na bagay sa ilalim ng mata ni Yang Chen. Ang mga babae ay magkasalungat na nilalang. Ang kanilang panloob na damit ay tulad ng mga lihim ng kanilang mga puso. Nakatago sila at sabik na makita ng mga lalaki. Walang alinlangan na si Mo Chani ay isang magandang babae, at sa mata ng maraming tao, siya ay isang babaeng mahigpit sa kanyang sarili at hindi maaaring mapahiya. Wala pa siyang narinig tungkol sa kanyang kasintahan o lalaki, maraming kumpanya. Iniisip pa nga ng mga empleyado sa kumpanya na ang kaakit-akit na babaeng amo na ito ay isang at ayaw sa mga lalaki. Ngunit siya ay bumili at nagsuot ng gayong damit na panloob, at ang ilan sa mga potensyal na emosyon na nakapaloob dito ay tiyak na kanyang mga sikreto. Upang hintayin ito ay hindi masyadong nakakahiya, naramdaman ni Yang Chen na mas mabuting ilagay ang damit na panloob sa ibang lugar at hindi na makita ang higit pa rito. Matapos tingnan ang pinto ng kwarto, hindi pa rin kumikibo si Mo Chani, mabilis na kinuha ni Yang Chen ang underwear. Magsimula. Nang mag-alinlangan si Yang Chen na itago ang kanyang underwear, biglang lumabas sa pinto ng kwarto si Mo Chani na may hawak na kumot ng tuwalya. Yang Chen, gamit mo. Sinabi ni Mo Chani ang kalahati nito, ang kanyang mga mata ay nakakulong sa maliliit na itim na bagay na hindi na nagkaroon ng panahon si Yang Chen na itago. Ilang sandali ding nalito si Yang Chen, at hindi niya napansin ang biglang pagsulpot ni Mo Chani. Pareho silang tumayo at matamlay, lalo na si Mo Chani. Pagkatapos ng isang sampal sa mukha, namula ang mukha, at ang mga mata na puno ng tubig ay kumislap sa tensyon, kahihiyan, at hindi pagkakaunawaan, bago ang pagsiklab. Parang aktibong bulkan. Ngumiti si Yang Chen na mas pangit kaysa sa pag-iyak. Mabuti ito. Tulala kong hawak ang paborito kong maliit na underwear, at nahuli ako. Hindi dapat sisihin sa pagiging isang kahabag-habag na tao. Nang si Yang Chen ay handa nang magpasabog. Si Mo Chani ay hindi sinasadyang sumigaw, ngunit siya ay lumapit sa isang komplikadong paraan, inilagay ang kumot sa sofa, at naglakad papunta kay Yang Chen, isang kamay mula kay Yang. Hinawakan ni Chen ang kanyang maliit na sikreto sa kanyang kamay, nakasquat sa kanyang kamay, napakagatlabi, at nagtanong na may nakakasilaw na tingin. Ang kulay na embryo, hindi nakakita ng damit na panloob ng babae. Ano ang maganda? See you have seen, hindi pa ako nakakita ng ganito kaganda. Tiningnan ko ito, ang amoy, at natatakot ako dito. Narinig ito ni Mo Chani, isang pares ng mga alakdan ang kumaway, ang maselang mukha ay nakapagpatak ng tubig, at ang puso at ang atay ay pumipintig, ngunit hindi naiwasang magtanong. Talagang maganda. Well, it's a good match for you. Puntahan kita, hindi mo pa ako nakikita, paano mo malalaman na tugma ito sa akin? Nang matapos ang mga salita, nalaman ni Mo Chani na mali ito. Tila hiniling niya sa kanya na tingnan ang kanyang sarili at nahihiyang gustong pumasok sa mga tahi. Naramdaman din ni Yang Chen ang kahihiyan sa pagitan ng dalawang tao. Ang nakapagparamdam sa kanya ng kakaiba ay ang gayong bigla ang pag-uusap ay natural at hindi siya nakakaramdam ng hindi komportable. Nang huminahon ang puso, walang iniwasan si Yang Chen.
Ngumiti siya at sinabing, gusto mo talaga akong isuot? Wala akong pakialam. Hindi ko mabasa. Mag-isip ka ng kagandahan, hayaan mong isuot ito ng iyong asawa para makita mo. Puting mata sa kanya si Mo Chani Zhao, dinala ang maliit na ***** sa banyo, at sinabing, kailangan kong maligo, kung pagod ka, matulog ka muna, manood ka lang ng TV at ilagay ito. Iyong sarili. Ang banyo ni Mo Chani ay nasa tapat ng kanyang kwarto. Hindi niya makita ang pinto mula sa sala, kaya kahit nandoon si Yang Chen, hindi siya umiwas ng anuman, at pumasok siya habang nagpalit ng damit. Inayos ni Yang Chen ang magazine sa sofa, pinatay ang energy-saving lamp sa sala, at komportableng humiga. Tinatamad siyang maghubad ng damit. Takpan lang ang kumot ng tuwalya at magsimulang magpijama. Hindi nagtagal, narinig ng mga sensitibong tainga ni Yang Chen ang tunog ng hua-hua-hua na inilabas mula sa banyo. Sa hating gabi, sa isang tahimik na maliit na apartment, isang lalaki at isang babae, nagkaroon sila ng ilang maliliit na alitan sa pagitan ng isa't isa. Kung may mangyari, parang isang bagay na syempre. Syempre, iniisip ito ni Yang Chen. Gusto ko talagang sabihin ang tungkol sa pagpunta sa banyo upang gumawa ng isang bagay, at hindi banggitin na hindi magandang makipagkita sa kumpanya. Kung pupunta ako sa Linruaxi, maaaring kailanganin kong baligtarin ito. Huminga ng malalim, unti-unting pinatahimik ni Yang Chen ang mood, nakikinig sa tunog ng tubig, at unti-unting nakatulog. Makalipas ang mahigit kalahating oras, tahimik na bumukas ang pinto ng banyo. Si Mo Chani ay napalibutan ng puting tuwalya at natapakan ang mga yabag ng dalawang kamay. Tiningnan ng probe si Yang Chen na natutulog sa sofa at kinumpirma si Yang. Hindi tumingin si Chen sa gilid niya, pumasok na lang siya sa kwarto niya at isinara ang pinto. Sa kwarto, hinubad ni Mo Chani ang nag-iisang puting tuwalya sa kanyang katawan at iniwan ito sa sahig. Ang malambot na dilaw na liwanag ay kumislap sa makinis at nagliliwanag na balat ng babae, na nagpapakita ng maningning na kinang. Matapos dilaan ang mahabang buhok ng basa, sinabi ni Mo Chani sa kanyang sarili. Mo Chani, palagi kang tumitingin sa iyong ginagawa, kung ano ang magandang narcissism, magmukhang mabuti, makikita mo ito sa iyong sarili. Ano? Sabi mo iniisip mo ang mga lalaki sa tagsibol. Less come. May gagawin ang mabahong lalaki, pahalagahan mo ang sarili mo, kumpiyansa ito. Matapos magsalita ng ilang salita, nagsimulang hiubot-hubad si Mo Chani, umupo sa malaking kama ni Simmons at pinunasan ang kanyang buhok, at naglagay ng pink at maliit na nightdress na pambata sa kanyang sarili. Habang hindi pinupunasan ang kanyang buhok, tinitingnan ni Mo Chani ang pinto paminsan-minsan. Ito ang unang pagkakataon na nagdala ako ng lalaki sa sarili kong tahanan. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla akong nagpadala ng invitation sa kanya. Pinabalik niya ito at bumalik sa gabi. Masyado siyang pagod para makaramdam ng awa. O dahil sa napakaraming taon, mag-isa sa isang bakanteng silid, pakiramdam ko ay labis akong nag-iisa, kailangan ng personal na suporta. Hindi, paano ka matatakot na mag-isa? Mula sa murang edad, ako ay isang taong lumapit, ano ba ito kalungkutan? Malamang mahirap siya. Gayunpaman, bakit mo hiniling ang taong ito na pumunta? Bakit ang saya-saya niya kapag nangako siyang mananatili dito? Asawa siya ng sarili niyang mabuting kapatid. Paano kung may misunderstanding siya? Galit ako sa kanya bago ko pa nalaman. Anong ginagawa niya ngayon? Tulog ka na ba, nag-iisip pa ba ng mga bagay-bagay? O nananaginip ka ba? Naramdaman ni Mo Chani na napakagulo ng kanyang puso. Gabi na, at dapat ay isang magandang pahinga ito sa loob ng isang linggo. Isipin mo na lang ang lalaking natutulog sa sala sa labas ng pinto, nakahiga sa sofa na inuupuan niya sa isang weekday reading magazine. May isang salpok na makita ito. Bakit gusto mong lumabas at makita siya? Naisip ito ni Mo Chani at nakahanap ng dahilan para makaramdam siya ng pagiging maaasahan, natatakot na hindi maganda ang kanyang mga gawi sa pagtulog, at madaling mahuli ang kumot sa lupa.
Sa makatuwid, bilang may-ari mismo, dapat kang lumabas at tingnan kung paano natutulog ang mga bisita. Normal na naman ito. Nang may katwiran at lakas ng loob. Tumanggi si Mo Chani na patuyuan ang kalahati ng kanyang buhok. Tinapakan ang kanyang tsinelas, at gumapang ang kanyang kamay upang buksan ang pinto ng kwarto, at dahan-daang naglakad patungo sa sofa kung saan natutulog si Yang Chen. Si Mo Chani ay parang isang tahimik na naglalakad na pusa, naglakad papunta sa gilid ng sofa at nakita si Yang Chen na natutulog na sa gilid niya. Napakadilim ng silid, ilang sirang ilaw lamang ang nakakalat mula sa pintuan ng kwarto ni Mo Chani, upang makita ni Mo Chani ang hitsura ni Yang Chen. Sa sandaling ito, si Yang Chen ay tila natutulog, huminga ng pantay, at ang kumot ay natatakpan lamang sa ilalim ng tiyan, at ang katawan ay hindi gumagalaw. Iniunat ni Mo Chani ang kanyang mapuputing palad at umindayog pabalik-balik sa harap ng nakapikit na mga mata ni Yang Chen. Nang makitang hindi tumugon si Yang Chen, ngumiti si Mo Chani at ngumisi at sumigaw ng mga patay na baboy, na may malabibig na laro. Pagkatapos, yumuko si Mo Chani at hinawakan ang kanyang mga tuhod gamit ang dalawang kamay. Ang linya ng paningin at ang sofa ay umabot sa taas, napatag sa ulo ni Yang Chen. Sa kadiliman ng pagmamadali at pagmamadali, si Mo Chani ay parang humahanga sa isang piraso ng sining. Nakapikit ang kanyang ulo. Isang pares ng malahiyas na matangkad na mga mata at kalahating nakatiklop. Pinagmamasdan si Yang Chen mula sa kaliwa at kanan. Ang hindi nakikilalang nakakalat na buhok ng mga lalaki, makapal na itim na kilay, medyo mahaba ang pilikmata, tuwid na ilong, malinaw na linya ng labi. Matagal ko nang alam ito. At ito ang unang pagkakataon na tumingin ako sa kanya ng napakalapit, kaya tingnan mo, hindi ito pangit. Ito ay isang hipi ng ngiti kapag araw ng linggo, ngunit isang biro din, medyo masama. Naalala ni Mo Chani na nakita niya si Yang Chen sa unang pagkakataon. Sa panayam, kalmado siyang gumanap tulad ng dati, ngunit nabigla siya sa lalaking makapangyarihan sa wikang banyaga. Hindi ko talaga makita kung bakit lalaki ang lalaking ito. Magkakaroon ng ganitong mga kasanayan sa wika. Maya-maya ay parang tama ako sa kanya, sobrang suwail, hindi sa mukha ng amo na hindi pa talaga nakikita ng mga nasasakupan, pero hindi pa rin pinapayagang magpatalsek. Naisip ko na dadalhin ko siya sa rogue company para maningil ng utang. Hindi ko akalain na mababawi talaga ng lalaking ito ang pera. Muli kong ginawang general ang aking sarili. Noong una, binalak ko ring ipagpatuloy ang pag-iisip tungkol dito. Hindi ko inaasahan na ito ay ang aking sariling mabuting kapatid na babae. Medyo naasim ang asawa ng presidente bukod pa sa galit. Hindi ko talaga maintindihan ang sarili ko. Pagkatapos, ang mga bagay ay naging mas at higit na kabalbalan. Noong nakidnap ako kasama si Roxy, dumating ang lalaki na mag-isa. Ang aking walang sawang stepfather ay dumating upang mahanap ang kanyang sarili, at hinayaan ang taong ito na tumira, at madali niyang inayos ang kanyang sarili. 10 taon ng mga hinaing. At kamakailan lang, kinidnap ako ng adultong bilang kasangkapan para pakasalan siya ng mga masasamang tao. Hindi ba nagbebenta ng kebab ang lalaking ito noon? Ano ang kapaki-pakinabang para sa mga taong nagbebenta ng kebab? Hindi maintindihan ni Mo Chani. Ngunit mas hindi niya maintindihan. Mas gustong maging isang black hole ang misteryosong lalaki, na hinihigop ang lahat ng kanyang atensyon, at hindi niya maiwasang isipin siya kapag siya ay nalilito. Ang hindi malilimutang larawan ng eksena ay patuloy na kumikislap sa isipan ni Mo Chani. Mayaman at makulay din ang ekspresyon ng babae, minsan depressed, minsan masaya, minsan iniisip, minsan curious. Unti-unti, tumingin si Mo Chani sa mga mata ni Yang Chen ng mas malalim at malagkit, at ang ilan sa mga ito ay hindi mailipat. Ang isang puso na walang malasakit sa loob ng maraming taon ay nagsimulang magkaroon ng sirang pintig, kaya't ang paghinga ni Mo Chani ay hindi sinasadyang nagmamadali. Isang matapang na ideya ang biglang lumabas, gusto ko siyang halikan. Halikan mo lang, halikan mo ang mukha niya, huwag tumingin sa mata niya,
hawakan mo lang at umalis ka na. Hindi ba siya gising sa susunod? Paano kung nagising ako? Hahalikan siya ng matandang babae at hindi siya maghihirap, buntis kaya siya. Hindi siya isisilang kapag buntis siya. Dinilaan ni Mo Chani ang kanyang mga labi at magulo ang kanyang ulo. Napagtanto niya na mali ang ideyang ito, ngunit hindi niya makontrol ang mga emosyong pinipigilan sa sandaling ito. Sandali lang, tumingin ka lang sa ibaba. Patuloy na kinukumbinsi ang sarili, dahan-daang ipinikit ni Mo Chani ang kanyang mga mata at ibinuga ang kanyang mapupulang labi. Ang mga berdeng halik ay parang mga halik ng mga batang babae sa cardamom. Nanginginig ang petit sa pink na pajama at namula ang mukha. Patuloy na lumipat patungo kay Yang Chen. Pero dahil nakasquat na siya, namamanhid na ang mga paa niya ngayon, halos hindi na ginagalugad ang katawan, pakiramdam ko ay hindi makasuporta ang mga paa ko. Hindi naman, kinailangan ni Mo Chani na iwan ang kanyang mga tuhod gamit ang dalawang kamay, kinakabahang hawakan ang sofa, bigyan ang kanyang sarili ng labor-saving posture at patuloy na humalik. Hindi niya kayang mag-manage ng sobra. Ang pag-iisip na gusto siyang halikan ay gagawin itong emosyonal na magandang batang babae na hindi masyadong nakalaan. Ito ang unang pagkakataon na nagkusa siyang humalik sa isang lalaki. Dapat ay mayroon siyang komportable at kumpletong mga alaala, kahit na ang ibang tao ay natutulog. Dal-dal. Ano ito? At marami pang iba. Paano ito magagalit? Si Mo Chani ay hindi isang maliit na batang babae na hindi nakakaintindi ng anuman. Kapag nag-iisip siya ng mabuti, bigla siyang nagising kung ano ito. Oo. Sa isang sigaw, si Mo Chani ay napabagsak sa isang alon ng galit, at ang kanyang mga kamay ay nanliit. Siya ay bumagsak sa lupa, at siya ay nahihiya. Yang Chen. Bastos ka. Sa kadiliman, si Yang Chen, na natutulog sa lahat ng oras, sa wakas ay hindi na ito may baba pa. Iminulat niya ang kanyang mga mata at ngumisi at umupo sa sofa. Sa katunayan, ang mga gawi sa pagtulog ni Yang Chen na nabuo sa paglipas ng mga taon ay naging dahilan upang hindi siya magkaroon ng malalim na tulog. Kaya nang lumabas si Mo Chani sa kwarto, nagising si Yang Chen, ngunit hindi ito binuwag. Ang sumunod na bagay ay lalong nagpatakot kay Yang Chen na magising. Ang babaeng ito ay parang isang maliit na bulaklak na tulala. Napatingin siya sa sarili niya at tinitigan ang sarili at tinignan ang sarili. Ang pangitain ni Yang Chen sa gabi ay espesyal na sinanay. Konting agwat lang ng mata at mata. Ang lahat ng ito ay malinaw na makikita sa mga mata ni Mo Chani, ang magandang hitsura ng saradong buwan, at ang halimuyak ng bulaklak pagkatapos maligo. Ang bango ng katawan ay agad na nagbigay kay Yang Chen ng pinaka-primitive na physiological response. Hindi pa rin alam ng tanggang babaeng ito na nakasquat ang tindig niya. Para lang sumikip ang dalawang malambot na karne sa dibdib niya, at mula sa neckline ng pink lace na pajama niya, kitang-kita ko ang hindi maarok na gali. Dahil sa tukso, naranasan ni Yang Chen ang pakikipaglaban sa langit. Nang maglaon, mas kakaiba ang mga bagay, at talagang dinilaan ni Mo Chani ang kanyang mapupulang labi para halikan ang sarili. Si Yang Chen ay hindi isang emosyonal na tulala. Kung matamlay siya, maiintindihan niyang emosyonal ang babaeng ito. Bagamat iba siya sa kung paano magkakaroon ng ganitong uri ng emosyon si Mo Chani para sa kanyang sarili, hindi magising si Yang Chen sa ngayon. Gumising ka, katumbas ng pagsasabi kay Mo Chani na palagi siyang natutulog. Mula noon, wala nang pagpipilian si Yang Chen kundi magpanggap na hindi niya alam kung ano ang gagawin. Pagkatapos mag-isip tungkol sa paghihintay kay Mo Chani na matapos ang laro, gusto niyang isipin kung paano makibagay sa isa't isa. Sa sandaling ito, nalantad ang antok. Kasabay nito, hindi alam ni Yang Chen kung ano ang sasabihin. Kung tutuusin, nakikita sa mga mata ang mga kilos ni Mo Chani mula simula hanggang wakas, at naging banayad ang relasyon ng dalawa. Umupo si Mo Chani sa sahig, kagat-kagat ang kanyang mga labi, at ang kanyang mga mata ay medyo basa-basa, tila mali, tila galit. Gising ka na sa umpisa ha? Tanong ni Mo Chani. Tahimik na tumanggaw si Yang Chen.
Saka alam mo na ang ginagawa ko mula umpisa hanggang dulo, lagi mong pinapanood ang mga biro ko, di ba? Hindi kita nakitang nagbibiro. Tumahimik ka, napangiti si Mo Chani. Sa wakas ay hindi napigilan ng mga luha ang Aloy, napakalinaw sa kadiliman, hindi mo ako kailangang aliwin, hindi ako isang maliit na babae na hindi maiisip ito, hindi masyadong marupok. Oo. Ako noon isang walang hiyang babae, hindi ko maiwasang halikan ka, halikan ang asawa ng asawa ko, nakikita mo. Pero huwag kang mag-alala, ngayon sasabihin mo sa akin kung gaano katanga ang desisyon, hindi ko akalain. Bulag ako. Isa kang lalaking karapat-dapat sa aking mahal. Kasalanan ko ito. Hinding-hindi ako magkakaroon ng ganoong klase ng katawa-tawa ngayong gabi. Yang Chen, mas mabuting huwag mo na akong kunin sa hinaharap. Sa sandaling matapos ang mga salita, agad na tumayo si Mo Chani mula sa lupa, at sinulyapan si Yang Chen ng may titig, at mabilis na tumakbo pabalik sa kwarto. Si Yang Chen siya ay nasa sofa, mapait na ngumiti. Hindi ko inaasahan na sobrang excited si Mo Chani. Mukhang mas magandang ipakita na gising na ako sa umpisa, at ayokong gumawa ng ganoong kalaking ulang. This is good, hindi ko na alam kung ano ang hahanapin ko sa company. Sa pagtingin sa silid na sarado sa pinto. Hindi maisip ni Yang Chen kung gaano kakulimlim ang kalooban ni Mo Chani sa sandaling ito. At may kaunting paghingi ng tawad sa kanyang puso, ngunit alam ko rin na magiging walang silbi ang comfort and explain, kaya kinailangan kong magsinungaling ulit. Susunod, natulog ako ngayong gabi at tiningnan ito mamaya. Kinaumagahan, nang si Mo Chani ay namamaga habang ang kanyang mga mata ay nasa labas ng kwarto, si Yang Chen ay umalis ng maaga sa silid. Nakatuping kumot ng tuwalya ang sofa, at iyon lang ang patunay na hindi pa naginip ang kagabi. Halos magdamag ay hindi nakatulog si Mo Chani. Pinagmasdan niyang mabuti ang kumot at hinawakan ang magulo niyang buhok bago siya pumasok sa banyo. Nag-toothbrush siya at naghilamos ng mukha gaya ng dati. Pagbalik sa kwarto, nakaupo sa harap ng vanity mirror, tumingin si Mo Chani sa salamin na may pulang mata at bamantong hininga ang mukha. Bamantong hininga siya at sinabi sa sarili. Mo Chani, kailangan mong magsaya, hindi lalaki. Bueno, umiwas ka ng tingin, hindi ka makakahanap ng mas maganda sa hinaharap. Ipakita mo siya sa harap niya. Magalit ka sa kanya. Tandang padamdam panipi. Pagkatapos noon, tumanggo si Mo Chani sa sarili sa salamin at nagsimulang magbihis ng mahusay sa sarili. Pagkaraan ng 10 minuto, ibinaba ni Mo Chani ang kanyang lip gloss at gumawa lamang ng light makeup. Ang babae sa salamin ay muling naging kaakit-akit at maging ang idima ng kanyang mga talukap ay naging hindi gaanong halata. Umupo si Mo Chani sa salamin na may sariling palakpak at kumaway ng maliit na kamao, kumpiyansa na nagsasabing. Mo Chen, ni. Ikaw ang pinakamahusay. Go. Go. Come on. Kasabay nito, hindi alam ni Yang Chen, na nagmaneho pabalik sa Longjingyuan ng madaling araw, na ang babaeng puno ng sigasig ay muling nasa espirito. Nang buksan ni Yang Chen ang pinto ng villa at pumasok sa sala, nagkataon na nakaupo si Lin Ruaxi roon para mag-almusal. Sa oras na ito, biglang naalala ni Yang Chen na labis siyang nabalisa kagabi, at hindi siya umuwi buong gabi. Mukhang nakalimutan niyang tumawag sa bahay. Pakiramdam niya ay hindi maganda ang kanyang puso. Kasabay nito, may dalawang nagyayelong mata na nagwalas sa sarili. Hindi napigilan ni Yang Chen na kiligin. Buong gabi siyang dumaan sa magaling na kapatid ng kanyang asawa. Halos wala siyang kinalaman doon. May multo siya sa puso niya. Kinailangan ni Yang Chen na ngumiti at pumunta ng malaki kay Lin Ruaxi. Si Lin Ruaxi ay tapos nang kumain sa sandaling ito. Inilapag ang mga chopstick, pinunasan ang bibig ng basang tisyo, eleganteng tinupi ang tuwalya ng papel at inilagay ito, at pagkatapos ay tamad na ngumiti. Si Yang Chen, na nanggaling sa mesa, ay lumipat sa sofa at umupo. Kunin ang remote control board at i-on ang TV. Sinabi ni Yang Chen si kung paano magsalita, ngunit magsasalita na sana siya ng ilang salita.
Napapikit si Yang Chen sa screen ng balita sa TV. Sa umaga, ang headline ng balita ng Zhonghai City, ang pangalan ay napaka-conspicuously minarkahan, Terror Bank Robbery Reproduction. Sa screen ay isang bangko sa Zhonghai, na pinasabog ng harapan at maraming pader. Nabasag ang mga labi at napaliligiran ng dilaw na kordon ng pulisya. Maraming mga medikal na kawani ang naroon upang ihatid at iligtas ang mga tauhan ng bangko na isinagawa at customer. Maraming tao sa gilid ng kalsada ang nagturo at nagtuturo, at maraming mga kamag-anak ang sumisigaw sa pulisya. Ayon sa mga reporter sa pinangyarihan. Noong tanghali kahapon, sa bangkong pinasabog doon, 7 o 8 gangster ang nakaupo sa binagong Ford. Dinala ang medium-sized na micro-rush sa bangko, gamulong palayo ng halos 10 milyon, at pumatay ng isang malaking bilang ng mga kawani at mga customer. Sa huli, sa bilis ng binagong kotse at sa pagmamadali ng mga kasanayan sa kotse, ang hostage ay nakatakas sa lahat ng paraan, pagkatapos na dayin ang mga pulis sa mga suburb ng China Sea, na iniiwasan ang pagsubaybay. Mayroon bang tahasang pagmamadali upang kunin ang bangko sa China? Sumimangot si Yang Chen at tinanong si Lin Ruoxi, na seryosong nanonood ng TV. Si Lin Ruoxi ay malamig na winalis, hindi nagsalita, at nagpatuloy sa panonood ng TV. Si Yang Chen ay hindi humihingi ng kasiyahan, "Hoy, magpatuloy tayo sa pagbabasa ng balita." Sa isang maikling panahon, ang pananaw ng larawan ay inilipat sa lugar ng pakikipanayam ng pulisya. Ang kinapanayam na lumabas sa TV ay talagang kilala si Yang Chen. Ang isang makinis na maikling buhok. Ang maselang mukha ng mga melon ay kaakit-akit. At ang suot na maluwag na uniforme ng pulis ay makikita pa rin ang kanyang buong hubog ng katawan. Ito ang matandang karibal ni Yang Chen, isa sa ilang mabubuting kapatid na babae ni Lin Ruoxi, si Kai Wei. Gayunpaman, kung gusto mong sumama, sinabi ni Kai Wei na siya ay isang superintendent ng pulisya. Normal din sa TV ang direktor ng Western District Police Bureau. Gayunpaman, ang mood ni Kai sa sandaling ito ay halatang napakasama. Nakakulong siya ng kilay at malamig ang mukha, at pakiramdam niya ay dadigandong siya. Maraming reporter ang nakakita sa ekspresyon ni Kai Wei at hindi nang ahas na magtanong. Isang matandang reporter mula sa China Radio ang sa wakas ay itinulak at nagtanong. "Chairman Kai, ito ang pangalawang pagnanakaw sa bangko sa loob ng 2 buwan. Ang mga kriminal ay mga saksi. Pareho daw itong grupo. Sa nakalipas na 10 taon, ang Zhonghai City ay hindi kailanman nagkaroon ng bank robbery. Mayroong 2 insidente sa nakalipas na 2 buwan. Galit na galit ang mga kinauukulang pinuno ng pamahalaang munisipyo. Ano sa palagay mo ang pagiging bagong direktor ng Western District?" Tahimik si Kai Wei, sinabi ni Zhang Ko. Ang mga kriminal ay may sapat na dami ng armas, kumpletong kagamitan, maingat na pagpaplano, propesyonal na pagnanakaw, dapat ay isang organisadong kriminal na gang. Biglang lumitaw sa dagat ng China, malamang na pumasok ito sa pamamagitan ng dagat. Sa iyong ibang coastal province, may bakas ng mga krimen nila, pero hindi nila naaresto ang kaso. 2 beses na silang ninakawan at matagumpay na nakatakas. Yung pulis natin ang nawalan ng trabaho. In behalf of the Western District Police, humihingi ako ng paumanhin sa mga biktima. Paumanhin sa umutot. Ang pera namin. Buhay ng mga patay. Anong ginagawa ng pulis? Kumuha ka ng iba. Medyo nakakalito ang eksena. Isang miyembro ng pamilya ng naghihirap na pamilya ang sumigaw sa labas ng reporter. Maraming tao ang sumunod sa kawalan ng kakayahan ng pulisya. Bakas sa mukha ni Kaiyan ang sakit, ngunit mukhang matatag siya at sinabing, "Narito ako upang tiyakin sa lahat na dapat kong dalhin ang lahat ng mga kriminal sa hustisya. Kung may oras pa, ako ang magkukusa na magbitiw sa tungkulin at hindi na muling magpupules." Ang balitang ito ay kahapon ng hapon, ngunit ito ay inilabas ngayong umaga. Malinaw, pinag-isipan din ito ng mabuti ng pamahalaang lungsod. Kung tutuusin, ang ganitong bagay ay magdudulot ng panik sa publiko, ngunit ang papel ay hindi maaaring mag-apoy at napakaraming tao ang nanonood.
Lumabas at ipaalam sa lahat. Matapos basahin ang balita, biglang ibinaba ni Lin Ruaxi ang istasyon ng TV, pagkatapos ay kumuha ng cordless phone at nag-dial ng numero. Oy, hoy, batis ako. Well, okay ka lang. Mabuti naman, ingat ka, kamustahin mo si Kay Bobo sa ngalan ko, bye. Sa loob ng 15 segundo, muling ibinaba ni Lin Ruaxi ang telepono at tumayo para bumalik sa itaas. Si Yang Chen ay medyo emosyonal. Malamig pa nga ang mukha ng babaeng ito sa mabubuting kapatid. Nag-aalala ako na nag-aalala ang puso ko. Ang sinasabi ko ay ilang salita. Ito ay hindi isang psikolohikal na problema tulad ng isang hadlang sa pagpapalitan ng wika. Nang makita ang tahimik na pag-akyat ni Lin Ruaxi, hindi naiwasang itanong ni Yang Chen. Kung ikaw ay isang sanggol, hindi mo ba tanungin ang aking asawa, saan ka nagpunta kagabi, bakit hindi tumawag sa bahay? Para sa iba't ibang kamag-anak ni Yang Chen, si Lin Ruaxi ay hindi masusuklam gaya ng orihinal, ganap na imyon. Sa sandaling ito, narinig kong nagtanong si Yang Chen, at huminto ang mga yabag sa hagdan. Sa pagbabalik tanaw, nagtanong ako ng walang ekspresyon. Tinatanong kita, maaari mo bang sabihin ang totoo? Sa totoo lang. Sinabi na sinamahan niya si Mo Chani sa pangatlong beses sa mga food stall, sinabi na umuwi siya kasama niya, sinabi na gusto ni Mo Chani na halikan ang sarili, naghihintay siyang mahalikan niya. O sinasabi mo ba na sobrang nahihiya ka kay Mo Chani? Sa wakas ay naunawaan ni Yang Chen na si Lin Ruaxi ang presidente ng kumpanya at pinamahalaan ang isang malaking kumpanya. Alam ng lahat na hindi nila alam ang katotohanan. Yun. I can't tell the truth this time. Next time I will tell the truth. Pero kung tutusin, masyado akong nagsinungaling. Listening to the truth, gusto mo bang makinig? Iminungkahi ni Yang Chen. Bahagyang nakataas ang bibig ni Lin Ruaxi, at nginisyan siya. Patuloy kang nakikipag-usap sa ibang mga babae, hindi ko ito kailangan. Pagkatapos nito, si Lin Ruaxi ay nagpatuloy sa pag-akyat, ngunit hindi gumawa ng ilang hakbang, at natural na bumalik upang sabihin. Oo, pagkatapos mong umalis kagabi, nakipag-usap ako sa mga nakatatanda upang maging isang proyekto ng kooperatiba, na magiging kinabukasan ng kumpanya. Taon. Ang pangunahing gawain. Upang gawin ito, pupunta ako sa Hong Kong sa susunod na linggo upang makita ang Hong Kong. Tingnan ang isa pang mamumuhunan ng kooperatiba. Sasabihin ko sa iyo ngayon, baka makuha mo ang uri ng mga bastos na bagay tulad kagabi. Bastos. Tila si Lin Ruaxi ang sadyang nagkunwaring ignorante kagabi, ngunit mabuti ring ipaliwanag ang isang bagay na ayaw niyang ipaliwanag. At marami pang iba. Pakikipagtulungan kay Zheng Xinlan. Si Lin Ruaxi ay personal na nagpunta sa isang business trip. Naramdaman ni Yang Chen na hindi siya tama. Agad niyang tinanong. Paano ka pumunta? Ang proyektong ito ba ay personal mong konektado kay Zheng Xinlan? Tumanggaw si Lin Ruaxi. Napakalaki ng investment. I have always planned, pero hindi ko na-implement. I don't trust it to others, so I go. Sinabi ba na kapag nagtatrabaho ka sa hinaharap, dapat mong laging makipagkita kay Zheng Xinlan? Hindi komportable si Yang Chen na magtanong. Ano, hindi ka sumasang-ayon? Tumanggo si Yang Chen at tumanggo. Ito ay hindi para magpadala ng matabang karne sa bibig ng Zorro. Paano ko hahayaang mangyari ito nang hindi babalik? Ngunit ang proyektong ito ay napakahalaga, at ang kabilang partido ay isang mamumuhunang Italyano. Ang aming kumpanya ay lubos na matatas sa wikang Italyano, isa lamang sa akin. Huwag kang mag-Italyan, marunong din akong mag-Italyano. Sa sandaling matapos ang mga salita, biglang napagtanto ni Yang Chen na mali ang mga bagay. Ito ay tila isang set para sa aking sarili. Oo nga, ang malamig na mukha ni Lin Ruaxi ay nagpakita ng isang mahinang ngiti, at ngumiti na parang isang maliit na puting bulaklak, napaka-cute. Since you say this, parang kailangan kitang bigyan ng chance, let you volunteer to do this difficult task for me. After all, we are husband and wife, itong tiwala ko pa rin para sa'yo. Nakangiting sabi ni Lin Ruaxi.
Mapait ang mukha ni Yang Chen. Kung ang batis ay isang mabuting asawa, paano maibibigay ang ganitong uri ng mahirap na usapang negosyo sa akin na walang alam, o kung nagpadala ka ng isang tao, medyo maraming tao sa Yulei. Isasalin ko sila para sa kanila. No, this project is not open to the public. I need someone who can keep the implementation plan confidential. Kung hindi ka pumunta, then I will go. Nagbanta si Lin Ruoxi. Naglingkod si Yang Chen, pinipilit nito ang kanyang sarili na pumili sa pagitan ng asawa at tamad. Hayaan mo akong mag-isip tungkol dito. Inilabas ni Yang Chen ang sigarilyo at binigyan ang sarili ng isang punto, habang hinihila at paikot-ikot sa silid. Si Lin Ruoxi ay hindi nagmamadali, ang mga kamay sa kanyang dibdib, tinitingnan si Yang Chen ng may pagmamalaki, ang kanyang bibig ay puno ng kaunting pagmamataas. Naisip ito ni Yang Chen. Kahit na ang kanyang kondisyon ay dapat na nakaka-relax hanggat maaari, ngunit ang paggawa ng mas maraming trabaho ay hindi dapat magkaroon ng labis na psikolohikal na pasanin. Hanggat binibigyang pansin mo na huwag masyadong mamuhunan, dapat walang problema. Ngunit kung hindi mo ito gagawin, pinapatakbo ng iyong asawa si Zheng Xinlan at pumunta doon, pagkatapos ay maglaro ng malaking buhok. Hindi ko talaga kayang patayin ang Zheng Xinlan na iyon. Hawak ang isang sigarilyo sa ashtray, tumangala si Yang Chen at sinabing, "Bueno, lalabas ako, basta hindi ko sisihin sa pagsira ng mga bagay-bagay." Hindi, puno ng kaseryosohan si Lin Ruoxi. Dapat gawin ng maayos ang mga bagay. Malaki ang epekto nito sa pag-unlad ng kumpanya sa susunod na 5 o 6 na taon. Hindi ako papayag na mabaigo ka. Hindi. I am talking about business for the first time on business. Ngumiti si Yang Chen. Tiyakin, hindi mahirap pag-usapan ang mga bagay-bagay. Sa pangkalahatan, ito ay isang masipag na pakikipagtulungan. Ang kailangan mong gawin ay suriin ang mga detalye ayon sa aking mga kinakailangan. Magsikap para sa maksimum na benepisyo, imbitahan ang kabilang partido sa Zhonghai upang gumawa ang huling desisyon, lagdaan ang dokumento, o tatapusin ko ito. Nag-alinlangan si Yang Chen at nagtanong. Hindi ba't mag-isa akong pupunta? Dapat ay may tutulong sa akin sa sanggunian. I will let Chenny go with you. If you have any questions, you can ask her to discuss. You are the dominant position in this project. Hindi kanya masyadong bibigyan ng advice, sabi ni Lin Ruoxi. Malambot ang mga binti ni Yang Chen. Well, nagkaroon ako ng matigas na relasyon kay Mo Chani kagabi. Sa pagkakataong ito ay nag-ayos akong magsama sa isang business trip. Mas magandang makita ko sila kapag nagkita na ako. Bakit? Samahan mo si Chenny, may problema ba? Tanong ni Lin Ruoxi nang hindi alam. Si Yang Chen ay abala sa pakikipagkamay at ngumiti at sinabing, "Walang problema, ang sarap magkaroon ng magandang babae, oh." Flattered. Si Lin Ruoxi ay talagang walang paraan. Kahit na si Mo Chani ay lihim na nagpahayag ng kanyang hindi pangkaraniwang damdamin tungkol kay Yang Chen. Ngunit si Lin Ruoxi ay naniniwala na ang makatuwirang Mo Chani ay hindi magsisisi sa kanyang sariling mga gawain. Ang pagtutulungang ito ay talagang napakahalaga. At ang mga taong nangangailangan ng sapat na pagtitiwala, kaya hayaan si Yang Chen, na bihasa sa Italyano, na sumama kay Mo Chani, ang pinakamahusay na pagpipilian. Sa pagitan ng damdamin at karera, si Lin Ruoxi ay nag-iisip ng higit pa sa inaakala ni Yang Chen. If you break things and think about it yourself, you don't need to be in front of me. You look at it. Chana wants to really look at you. Wala akong masabi. Bumantong hininga ang puso ni Lin Ruoxi sa mahinang sandali. Ang ilang mga bagay ay talagang pagod kapag naisip niya ang kanyang emosyonal na katalinuhan. Sa wakas, tumingin siya kay Yang Chen at tumalikod at naglakad pabalik sa study. Noong unang bahagi ng umaga ng linggo. Ito ay isang maaraw na araw, ngunit si Yang Chen ay orihinal na gustong lumabas upang mag-sunbathe at matulog, at biglang nasayang ng isang tumpok ng mga dokumento mula kay Lin Ruoxi. Give you, all have to read,
Nakabook na ang tiket para sa iyo kay Chenny, ang eroplano sa Miyerkules, back in a week. Si Lin Ruoxi, na nakasuot lamang ng malasotla na puting pantulog, ay hindi alam kung saan kukuha ng briefcase at itinapon ito sa sofa. Tumalikod siya at nagsimulang kumain ng almusal na inihanda ni Wang Maria. Kinailangan ni Yang Chen na patayin ang morning news na pinapanood niya. Sa katunayan, higit sa lahat ay iniisip niya na ang babaeng anchor ng istasyon ng radyo na ito ay maganda at ang boses ay maganda. Ngunit sa sandaling ito ay may buhay ang kanyang asawa, at nangako siyang ako sa proyekto kahapon at kailangang magsimulang manood. Datos. Basta pangako, gagawin mo ng maayos. Ito ang prinsipyo ni Yang Chen. 3 malalaking salansan ng mga dokumento ang inilabas mula sa portfolio, at ang mga teksto ay siksikan. Matapos ang isang maikling tingin, halos naunawaan ni Yang Chen kung ano ang proyekto ng pakikipagtulungan. Ang pagbuo ng mga bagong materyal na pangkalikasan. Sa unang sulyap, ang materyal na pananaliksik at proyektong ito ay hindi nakikipag-ugnayan sa kumpanya ng industriya ng fashion tulad ng Yulei International. Pagkatapos ng lahat, ang Yulei International ay nagpapatakbo ng mga benta ng tatak ng fashion, mga department store ng fashion, damit, accessories, exhibition, advertising, entertainment media, at iba pa. At ang pagbuo ng materyal na ito ay higit na katulad ng isang proyekto ng ilang mga institusyong kemikal at pananaliksik. Gayunpaman, bilang isa sa pinakamahalagang industriya sa bagong siglo, ang industriya ng proteksyon sa kapaligiran ay nagiging mas at mas mahalaga sa kalusugan at pangangalaga sa kapaligiran ng mga gumagamit. Maraming mauunlad na bansa ang nagsimulang kontrolin ang mga produktong gawa mula sa mga materyales na hindi pangkapaligiran. Ang mga produktong gawa sa mga materyales na mahirap i-recycle ay mahigpit na ipagbabawal, at ang kalusugan ng mga gumagamit ay masisiguro, kahit na para sa pagpapanatili, at maaaring i-recycle. Ang mga produktong matipid at kumikita ay natural na mas popular sa estado at sa mga mamimili. Mula sa materyal. Ang pinakapangunahing mga aplikasyon ay ang mga bagong plastik na materyales at hibla na materyales na maaaring magamit sa paggawa ng damit, mobile phone, elektronikong produkto at fashion accessories. Ang mga produktong ito ang magiging pinakasunod sa moda sa hinaharap na industriya ng fashion. Ang kalidad ng kompetisyon ay dapat sabihin na napakahalaga. Sa tingin mo, tumatawag ka, ang telepono ay nagbibigay sa iyong tainga ng ilang sirkulasyon ng dugo, napakasaya. Ano ang pinakamahalaga? Kalusugan. Gayunpaman, kahit na ang ideyang ito ay mabuti, ang Yulei International ay, pagkatapos ng lahat, isang nagbebenta at taga-disenyo ng produkto. Sa mga tuntunin ng siyentipikong pananaliksik, ito ay nasa simula pa lamang. Sa makatuwid, ang pinakamahusay na paraan upang manguna ay ang humiram ng iba pang mga mapagkukunan ng kumpanya, pakikipagtulungan upang makakuha ng mga benepisyo. Siyempre, iniisip ni Lin Ruoxi ang puntong ito. Iniisip ni Zheng Xinlan ang puntong ito. Hindi ito nangangahulugan na naisip ito ng ibang mga kumpanya at maaaring hawakan ang pinto. Sa makatuwid, ang kompedensyal na gawain sa yugtong ito ay partikular na mahalaga. Matapos malamang na magkaroon ng pangunawa si Yang Chen, sinimulan niyang tingnan ang mga partikular na alituntunin sa pagpapaunlad at ang mga tuntunin ng proyektong pag-uusapan sa susunod na linggo. Bagamat maraming mga propesyonal na termino ang hindi masyadong naiintindihan, okay lang na maunawaan ang 70% o 80%. Si Lin Ruoxi ay nakaupo sa kanlurang mesa. At ang isang tao ay kumain ng isang maliit na subo ng oatmeal. Dahil ito ay linggo na bihira niyang makapagpahinga. Nakasuot ng pajama at bumababa. Nakasuot ng mahabang buhok at magulo. Ilang buhol-buhol. Simpleng pansit sa kalangitan. Hindi na kailangan ng kaunting pulbos, at ang malamig at tamad mula sa mga buto ay gumagawa sa kanya ng isang walang kamali-mali na hitsura na nagpapakita ng kaunting pinong kahulugan. Nang makitang bahagyang nakasimangot si Yang Chen at tinitingnang mabuti ang mga dokumento, ang bibig ni Lin Ruoxi ay walang kamalay-malay na nagpakita ng isang ngiti.
Bagamat sinasabing ang sinadyang paggamit ng sama ng loob ni Yang Chen sa emosyon ni Zheng Xinlan para pilitin siyang lumahok sa gawain ay isang bagay ng ambisyon. Hindi nararamdaman ni Lin Ruoxi na may ginagawa siyang mali. Sa kanyang opinyon, si Yang Chen ay may maraming ang potensyal na matuklasan ay siya ay tamad na mawala sa kanyang isipan. Kung siya ay ma-motivate, ang kanyang murang asawa, na hindi masyadong marangal, ay magiging isang magandang tanawin. Ayokong maging bold, sana lang kapag kasama ko siya sa publiko, hindi pansinin ng mga mata ng iba ang sarili kong kagandahan, kundi papansinin ang katayuan ni Yang Chen. Ang mga kababaihan ay palaging nais ng kanilang sariling mga lalaki ay karapat-dapat sa paggalang at pagsamba. Sila ay may inggit dito, ngunit sila ay mas ipinagmamalaki ito, walang malasakit, tulad ng Lin Ruoxi ay hindi maaaring ipagpaumanhin. Nang makitang si Yang Chen ay seryosong tumingin sa material, si Lin Ruoxi ay tumango ng may kasiyahan. Ngunit sa oras na ito, tumunog ang cellphone ni Yang Chen, ibinaba ni Yang Chen ang material, kinuha ang telepono at nakita ito, si Li Jingjing ang tumatawag. Jingjing, anong nangyari? Yangda, nakalimutan mo. Nangako akong sasamahan kita sa isang lugar. Ngayon, maganda ang panahon, sa tingin ko dapat ay libre ka. Siyempre, hindi nakalimutan ni Yang Chen na sapat na ang oras na gusto niyang pumunta sa mga material na nasa kamay, kaya sinabi niya, "Bueno, saan kita sisanduan? Pumunta ka sa school, may nakuha lang ako sa labas ng school, hinihintay kita sa gate ng school, see you later." Si Li Jingjing ay mukhang napakasaya. Ibinaba ni Yang Chen ang telepono at sumigaw kay Lin Ruoxi sa mesa. "Lalabas ako at ilalagay muna ang mga materyales." Naisip ko lang na ang seryosong si Lin Ruoxi ni Yang Chen ay naramdaman na ang magandang larawan sa harap niya ay agad na naputol. Ang gas ay biglang halos hindi mailagay ang kutsara sa kamay sa lupa. Nang makitang tinapik ni Yang Chen ang **** sa labas ng pinto, sa unang pagkakataon ay naisip ko ang isang pangungusap na, Jiangshan madaling baguhin, ang kalikasan ay mahirap na lumipat. Siyempre, kung gusto mong maging bulgar, ito ay, ang aso ay hindi maaaring baguhin ito. Kumain. Kumain ito. Nakatanggap si Yang Chen ng malaking sweldo ngayong buwan, at may 10,000 dolyar na kinulit ni Guo Ziyang, at siya ay napakabukas palad. Kahit tumataas ang presyo ng langis, idinagdag niya ang pinakamahal na langis para punan ang BMW at napunta sa Zhonghaino, isang middle school. Li Jingjing. Nang si Li Jingjing, na nakasuot ng asol-asol na bubble skirt, ay lumitaw sa larangan ng paningin, si Yang Chen ay muling nabighani sa kabataang sigla ng dalaga. Mula nang makapagtapos siya ng kolehiyo bilang guro, lalong naging maganda si Li Jingjing. Hindi lamang alam kung paano mas mahusay na i-highlight ang kanilang sariling mga katangian, ngunit mayroon ding intelektual at tiwala na ugali. Ang kulay ng balat ay parang gulaman, ang clavicle ay malinaw, at isang asol na sukla ang sinusuklay sa likod ng ulo. Ang bangs ay 3 o 7 puntos sa harap ng noo. Nakatayo roon at kumakaway kasama si Yang Chen, biglang maraming galit ng mga lalaki ang lumipas. Ang video ng mag-ama ni Jiang ay nagbigay daan kay Li Jingjing na sa wakas ay hindi na kailangang masangkot sa anumang aspeto. Siya ay nagtrabaho at namuhay ng mas maayos sa paaralan at sa bahay. Siya ay nasa mabuting kalooban at natural na nagliliwanag. Bumaba si Yang Chen sa kotse at nakita ang gilid ni Li Jingjing na naglagay ng malaking curtain, nakabalot ng mahigpit, at nagtanong. "Ano ang nasa lupa?" Kumurap-kurap si Li Jingjing, "Confidential." Nang makitang napakaganda ng mood ng batang babae, hindi napigilan ni Yang Chen na abutin ang kanyang maislan na ilong na yaw, na naging dahilan upang maging maganda ang mukha ni Li Jingjing. "Sumakay ka na sa bus, ilalagay ko ito para sa iyo." Pagkasakay ni Li Jingjing sa bus, nagtanong si Yang Chen. "Saan ang misteryosong lugar na sinabi mo?" "Zhongnan Avenue North Road." Iniulat ni Li Jingjing ang address, at ngumiti at nagtanong. "Ang dage ay dapat maging maayos sa hapon." "Wala naman, anong meron?" "Iyan ay mabuti, dahil pagkatapos ng pagpunta,
maaari kang makakuha ng gabi upang pumunta, sabi ni Li Jingjing. Hindi masyadong nagtanong si Yang Chen. Pagkatapos ng kalahating oras na pagmamaneho, dumating ang sasakyan sa address na binanggit ni Li Jingjing. Pagkatapos ng maingat na tingin, bigla akong nagtaka. Ito ay isang serye ng maayos na 3 o 4 na palapag na gusali, na napapalibutan ng makakapal na mga puno ng metasequoia. Napakalaki ng lunti ang lugar. May black and white sign sa pinto, New Hope Orphanage. Tulungan si Li Jingjing na humawak ng isang malaking curtain, at pareho silang pumasok sa ampunan. Alam ni Li Jingjing na maraming tanong si Yang Chen at dahan-daang nagpaliwanag. Sa makatuwid, dinala ng mga estudyante ang mga estudyante sa mga welfare home, nursing home, mga voluntaryo, at iba pa. Ang cute pero simula pagkabata wala silang nanay o nanay kaya naawa ako kaya nakipaglaro ako sa kanila tapos nagtanong yung mga bata kung pwede ba ako sumama ulit sabi ko okay lang kaya may dumating na. Ibang tao makailang ulit, pero may kasamang isang tao na napakaraming bata. Pagod talaga, wala akong kaibigan sa China, puro senior ang mga estudyante. Ayaw kong maimpluwensyahan ang lahat na mag-aral, kaya itatanong ko lang. Doktor. Yang na pumunta at makipaglaro sa kanila. Sa totoo lang, hindi ko ito gusto, nakangiting sabi ni Yang Chen. Pero naiintindihan ko naman ang mood mo. Natigilan si Li Jingjing at humingi ng paumanhin. Paumanhin, kuya, nakalimutan kong ulila ka rin. Nothing, I have been obsessed, but I am curious that you want me to play with them, tanong ni Yang Chen. Ngumisi si Li Jingjing. Sa totoo lang, na-inspire ako sa ibang kapatid. Nung pangalawang beses kong dumating mag-isa, nakilala ko ang isang napakagandang kapatid. I think it should be the most beautiful I have ever seen. Sabi ng babae. Madalas niyang sabihin na madalas daw siya. Pumunta dito para magkwento sa mga bata, manghula ng mga bagtong, magbasa ng ilang kawili-wiling bagay, at sobrang nagustuhan siya ng mga bata. At ginagawa niya ito sa loob ng maraming taon, hinahangaan ko siya at gusto ko siyang makausap. May ginawa ako para sa mga bata. Naisip ko, dapat ba akong magbigay ng ilang libro sa mga bata, pag-aralan ang kapatid, at sabihin sa mga bata ang ilang makabuluhang kwento, na maaaring mas mabuti kaysa sa paglalaro, o gamitin ito. Pagod na pagod. Tumanggo si Yang Chen. So sabi mo lahat ng libro sa box na ito ay libro. Hindi lahat ay. Nang hindi na hinintay na matapos si Li Jingjing, isang babaeng nasa katanghaliang gulang na maikli ang buhok na nakasuot ng itim na damit ay tumawid sa koridor at ngumiti at sumigaw. Jingjing, babalik ka ba? Nakita ni Li Jingjing ang paparating na tao, at ngumiti at kumusta. Oo, kawawang din, paano ko makakalimutan ang appointment sa mga bata? Sinabi niya na itinuro din niya si Yang Chen daw. Ito si Yang Chen Yang. Kaibigan ko, samahan mo ako ngayon para samahan ang mga bata. Binati ng kaawa-awang din si Yang Chen ng may sigasig at malumanay na binati. Hindi ba boyfriend? Hindi, namula si Li Jingjing at sinabing. Kasal na ang Kuya Yang, at hindi nagsasalita ang Din. Medyo nagulat ang Din, ngunit ngumiti pa rin siya at humingi ng tawad kay Yang Chen. Natural na walang pakialam si Yang Chen. Kung tutuusin, ayon sa kasalukuyang sitwasyon sa China, talagang maagang magpakasal sa ganitong edad. Sundin ang kaawa-awang dekano hanggang sa loob ng bakuran, nakikinig sa kanyang kahulugan, sabay-sabay na binabasa ng mga bata ang tula ng tang, kaya malinaw at liblib ang labas. Kapag naglalakad patungo sa sulok ng gitnang patio, isang stenciled portrait na nakasabit sa gitnang dingding ng courtyard ang nakaakit ng tingin ni Yang Chen. Naramdaman ni Yang Chen na may kung anong nerve sa kanyang isipan ang naantig, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit may napakagandang pakiramdam. Napatigil lang siya at napatingin sa oil painting na nakasabit doon at binasag ang Diyos.